bagong kalihim po ng Department of Labor and Employment ay ating kakausapin sapagkat mabilis na naresolba na, kung di ako nagkakamali, ang kaso ng mga manggagawang naapektuhan, partner. Nung gumuhong gusali Sa Pampanga. We have Senator Francis Tolentino, now Secretary of the Department of Labor. Secretary, Senator, magandang hapon sa inyo. Henry here and Karen. Magandang hapon po, Sec. Apo. Ngayong hapon na imbag nga rabi. Apo, Naimbag apo. nga rabi, Sec. Hapon. Teka, kayo pala, Magandang hapon. kayo nga pala isa din sa caretaker. Ngayong nasa Russia ang Pangulo. Nasa Malacanang ba kayo ngayon? Ay, di po. Dito lang ako sa Maynila. Mamaya ay papunta ako sa championship ng PBA. Oh, okay. Sino bang maglalaban mamaya, I Sec? think it is Ginebra, TNT, final game. TNT. Saan, anong team kayo? Team Ginebra po ba kayo? Ano na? Team TNT? Patas na ho tayo. Patas na lang. Teka Okay. muna, Secretary, yung kaso ng mga manggagawang na apektuhan sa Angeles sa gumuhong gusali, balita ko in less than 1 month, tama ba? Naayos na ito? Well, hindi po, ano lang, wala pa hong 1 month kasi 9 days Yeah, pa lang. less than 1 month. Oh, yeah, okay. Less than 2 weeks. Aha. So, naglabas ako ng order kanina na complete na yung investigation namin na nagpapataw ng fines doon kay Jackson Lim at doon sa Golden Years Construction. 11,400,000 plus. Ito po yung mga unpaid wages, holiday, Ako? at yung mga violations nila sa mga construction workers na buhay. Yun naman sa pumanaw na, yung amin pong Employees Compensation Commission ay pinoprofile po ho yung ibang biktima, pero yung iba ho nabigyan na ng mga assistance. So ito po yung violations naman sa labor code, merong unpaid wages, pinapagtatrabaho ng linggo pinapagtatrabaho ng holiday. Hindi binabayaran ng overtime, Sec? Hindi po. Tapos may mga violations sila na walang permit po yung ilang equipment, yung lifter. Tapos meron silang ginawang fake certification. Na meron silang medics o mga safety officers. Teka, Secretary, bakit naman lumaki ng ganyan? Ano ba yan? Matagal na silang nagva-violate ng labor law? Ganun talaga yun. Per day po yung violation. Aha. Per day po yun. Per day po yun. 11 million plus. Opo. Ay, paano pala? Kung hindi na, ayaw ko namang sabihin butit nangyari, pero kung hindi ba nangyari yan, maabubulita ba yan, Secretary? Ay, baka hindi na magreklamo yung ibang mga workers. Pero tayo naman, patuloy yung ating labor inspection. Medyo may kahinaan lang kasi kulang kami sa tao. Pero ginagawa naman po natin. Pero yung pangako ko na re-resolbahin ito by June 12, nagawa naman po natin. Hindi lang natin mailabas noon kasi holiday. So yun po full out na po yung report. Napdala na po ito kay Mr. Jackson Lim. Sec Francis Tolentino, sir, nabanggit nyo na 11 million plus yung multa. Pero meron din po ba silang kaso na aasahan po na yes? Ifo-forward po namin yung aming recommendation, yung order sa NBI at saka sa City Government Angeles. So sila na po yun doon. Kasi baka isipin ng mga tao na Yung criminal liability. Porke minultahan tapos na pag nagbayad. Labor loss lang po ako. Oo. Yung labor loss lang po ako. Okay. Oo. Mandato lang. So yun natin ang ginampanan. Okay. Pero Siguro po ito, 9 na araw din. Kasi 9 na araw pa lang ako Opo. Kakaupo nyo nga lang po sa Dole, sir. So, talagang hit the ground running po kayo, Secretary. Pero ito po kasi napakalaking, sabihin na po natin, issue po ito, kaso po ito. Meron po ba kayong direktiba o meron po ba kayong plano sa Dole na magkaroon po ng malawakang pag-check na rin po sa mga iba pa pong mga contractors, yung mga ganito Tama pong po kayo. business po, Pero nasilipin yung... kulang lang talaga yung Kasi ang ini-inspect namin pati government contracts. Okay. Sa maniwala kahit hindi. Opo. Sama po yun. So, talaga may kakulangan sa tao. 38 lang po yung tao namin sa Region 3. 38. Ang i-inspectan po ay 7,000. Kailangan nyo mag-hire. Po. Ay kulang po talaga. Yun po yung aming dilemma. Pero ngayon siguro magdadagdag kami. Baka may mga savings pang makikita siguro at 477 lang po sa buong Pilipinas
ang labor inspectors natin. Opo, opo. Pero Secretary, yung mga nakikinig ngayong mga manggagawa na maaaring hindi nila alam o baka yung iba'y alam na nila na may na-violate silang karapatan at batas sa paggawa. Paano ngayon nila iludulog ito sa DOLE at ano ang magiging mabilis na aksyon ninyo? Meron po tayong bagong hotline na binabalangkas kasi pinapapalitan ko yung hotline na mahirap yung 1439, tatlong numero, apat, sabi ko tatlo lang. So yun po yung inaayos ngayon. Opo, opo. Magagaling ko po 24/7 kasi ngayon parang hanggang alas 10 lang yung inabutan ko. Sabi ko hindi. Dapat 24/7 kasi may mga pabrikang bukas ng ating gabi, mga call center agents natin 24/7 yan. So yun po yung babaguhin din namin. Ano yun? Pag tumawag doon sa hotline na yon, magbibigay lang ng lead na hindi... Kaya ilalag po yun. Ilalabas po natin lahat yung Oo. yung parameters po nito. So sasabihin lang nila, hindi ho kami pinasosweldo, pinagtatrabaho mo kami ng 27 oras. I-verify naman po yan. Documented din po yan. Okay. Sabi po, nakaharap ko na yung maraming grupo na manggagawa. Yun naman pong mga capital, yung management ay haharapin ko sa June 26. Ito po yung Employers Confederation of the Philippines para balansyado po ang ating pagtrato sa lahat. Opo, opo. Sec, balikan ko lang po yung nangyari sa Angeles City. Yung mga empleyado po, hindi po pinapasahod, hindi rin po binabayaran pag sila pinapagtrabaho pagka day off. Wala rin po ba silang mga benepisyo na natatanggap galing sa kanilang employer? Meron pong yun po SSS yung iba. Opo. Kaya nga yung mga ibang pumanaw nagkaroon kagad ng Employees Compensation Commission Financial Assistance. Opo. Kasi rehistrado sa SSS. Yung iba pa nga, yun yung pinoprofile pa ho natin. Kasi hindi naman po kami ang nag-autopsy niyan. Ibang ahensya yan. So, yung na-identify na, nabigay na po namin. Ito naman, itong liability ni Jackson Lim at nung Waldenius Construction ay na-impose na po natin. Okay. So, nagawa na po natin yung ating pangako. So back pay po ito, retroactive? Opo. So computed na po lahat yung kung kailan sila. Kasi nag-investigate doon sa ground Para po yung Jackson Lim, dalawang beses. So yung mga expect ng mga manggagawa riyan na makakatanggap sila ng back wages at retroactive kung kailan sila hindi nabayaran. Opo, lahat computed po yan. Hindi naman lahat hindi binayaran. May mga yung mga hindi lang na hindi nabayaran. Opo, okay. Sige. At may mga violation, opo. Last question from my end. Ano ang ngayon kayo na ang Secretary Kalihim ng Department of Labor, ano ang aasahan lalo ng taong bayan at ng mga manggagawa sa inyo sa Mabilis na pagkilos. Trabaho agad. Trabaho agad tayo. Mabilis na pagkilos. Ito po ang kaso naman ni Coach Balvin. Siguro pag na-complete. Oo nga pala. Humarap na ba sa inyo? Bibilisan din po natin yan. Apo, ang pagsagot nila ay sa June 25. Ang hearing po na sa ngayon sa batas ay June 29. So, mabilis din po yan. Pero nakausap nyo na siya, humarap na siya sa inyo? Yung abogado po. Abogado. Oo, kasi hindi humaharap kahit sa NBI. Anyway, Sec, salamat po sa inyong mabilis na action, lalo na doon sa Angeles case. Maraming salamat. Thank you po, Sec. Ginagaya ko lang po kayo. Sige. Ginagaya ko lang po ang DZRH. Salamat sa inyo. Thank you, Sec. Si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor.